Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about First Samuel 17 verse 4 to 7. And sabi dito, ngayon may isang mahusay at matapang na mandirigma na ang pangalan ay Gulayat. Lumabas siya sa kampo ng mga Pelisteo at lumapit sa kampo ng mga Israelita. May siyam na talampakan ang kanyang taas, tanso ang helmet niya at tanso rin ang kanyang panangga sa dibdib na tumitimbang sa 60 kilos. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita at may tansong sabat na nakasabit sa kanyang balikat. Ang hawakan naman ay kanyang sibat at mabigat na makapal. Sa dulo nito'y tumitimbang ng 7 kilo. Nasa unahan naman niya ang tagapagdala ng kanyang kalasag. So, dito po, during this time, crisis sa bansang Israel. So, merong ginamit yung Diyos, si David. Itinanghal niya yung pangalan ng Diyos. So, tayo din, we're facing giants of many kinds. Iba't ibang klase ng giants ng buhay ang kinakaharap natin. Number 1, giants are opportunities for promotions. Yung mga higante ng buhay, yung higante ni David, hindi yan basta problema lang or crisis lang. Ito ay opportunity para mas ma-promote sa harapan ng Diyos. So, opportunity para ma-promote siya. So, right after kasi nang tinalo niya si Goliath, pagkatira niya ng sling, kinuha niya yung sariling espada ni Goliath at pinugot niya sa ulo si Goliath. And ito ay, isang story na to ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus talaga ay yung dumurog sa ulo ng kalaban natin. Yung sariling espada ni Goliath, ang ginawa din ni Jesus Christ, yung sariling kamatayan na kapangyarihan ni Satanas upang matalo si Satanas. Ginapi ni Jesus Christ si Satanas sa pamamagitan na ating Panginoong Hesukristo. So, giant is the opportunities right after ng trials sa buhay. So, yung mga higante sa buhay na nangyayari sa atin is an opportunity. Kagaya na nangyari kay Goliath na nung natalo niya, kagaya nangyari kay David, nung natalo niya si Goliath, naging hari pa siya. Okay po. Napangasawa niya yung anak din nung hari. So, naging hari din siya. So, every giant happens in our life, it's an opportunity para sa promotion, para itaas tayo ng Diyos. Isipin natin na may mga pagsubok tayo sa buhay na kahit pagka-graduate natin, yung pag-aaral natin, yung trabaho natin, di ba yung sa pag-aaral, may pinagdadaanan din yan. Like, mga exams, yung mga masters, yung mga finals, no? So, every time na po-promote ka, tumataas yung rango mo. So, giants are the opportunities to say
God's power. So, kapag may higante na problema sa buhay mo, is an opportunity para sa atin na makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. So, sa chapter 17, sinabi na, yung sa verse 45, nag-usap si Goliath and si David, makikipaglaban ka sa akin ang dalay, espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan. Ang Diyos ng hukbo ang iyong hinahangon. Dala mo kalasag, espada. So may alalay pa si Goliath, 'di ba? Pero si David, pero lalabanan kita sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin kita at pupugutan kita ng ulo. So, dinideclare na kagad ni David kung ano yung mangyayari kay Goliath. Na papatayin kita at pupugutan kita ng ulo. At ipapakain ko sa mga mababangis na hayop. So, take it po as si David is changed as a teenager that time. Pero kung paano siya magsalita, ganun yung conviction niya na kapag nagapi daw niya yung mga kasama ni Goliath, ipapakain niya sa mababangas na hayop. So, dahil naging willing si David at naging available, in-offer niya yung sarili niya sa Panginoon na parang, Lord, I will fight this battle because this battle is not my fight, but your fight. So, whatever we have giant in our life, may mga challenge tayo ahead of us, may mga pagsubok tayong dinadaanan, higante ng buhay, ito yung opportunity para makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. So, ano man yung pinagdadaanan natin, maybe sa family, pagsubok, opportunity, sa relationship, sa work mo, makikita natin kung gaano kapangyarihan ng Diyos na ating pinagkakatiwalaan. So, it's an opportunity to glorify God at malalaman ng buong mundo. So, merong purpose. We need to slay giants for the purpose. Na una, lalabanan natin yung higante ng buhay. Not by our own power, but the power of God. So, anong purpose nito? Para malaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Para malaman ng mundo na kaya tayong iligtas ng Panginoon, yung kanyang bayan that time, kahit walang sibat. Kasi ang Kristiyano hindi nakadepende sa sibat, sa kalasag, sa kapangyarihan ng tao, sa kakayahan ng tao. So nakadepende tayo sa kakayahan ng ating Diyos, sapagkat ang ating Diyos ang makikipaglaban para sa atin. So this battle is the Lord. So giants is the opportunity to glorify God. Kung meron kang higante sa buhay na kinaharap, opportunity po to para maluwalhati ang Diyos. So wala tayong higante na kinakalaban, hindi rin natin makikita kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin makikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. So kung meron tayong higante sa buhay, it's the opportunity to see God's power in our life, and it's opportunity to glorify God sa buhay natin. So, application sa buhay, let's take crisis as the opportunity for promotion. Kung merong krisis sa buhay mo ngayon, ikaw ba ay dumadanas na samot-samang pagsubok sa buhay ngayon? Meron ka bang challenge sa buhay mo ngayon? Sa leadership mo ngayon, may challenge ka ba sa eskwelahan, may challenge ka ba sa family, sa negosyo, sa relationship, so beyond your capacity, na para bang si Goliath na puno ng kalasag, tapos ikaw, tayo maliit lang, na ganun ba yung tipo ng laban ng buhay mo ngayon? So let's take crisis. Tignan natin tong sitwasyon na to bilang opportunity for promotion. So sa mga ganitong pagkakataon, ipopromote tayo ng Lord, itataas tayo ng Lord, not for the glory, but for His glory. So, take courage, magpakatatag tayo, magpakatapang tayo. Why? Because habang lumalaban tayo, makikita natin na
take courage and witness God's power. At napakasarap pag ikaw mismo nasaksihan mo yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay mo. So, takes courage when you see the God's power. Diba? So, yung kapangyarihan ng Diyos hindi magkukulang. Sapat yan para magapi natin yung pinagdadaanan sa buhay, yung mga kalaban natin sa buhay, yung mga challenges natin sa buhay. So, magpakatatag tayo, magpakatibay tayo, at hayaan natin, masaksihan natin kung paano kumilos ng Diyos. Yung pagkilos ng Diyos, hindi yan malilate. Hindi siya yung sinisibat ka ni nagwayat, yung di ba parang pinapatay ka na pero walang tulong ni Lord. Tandaan mo, ang sa Lord, hindi siya nalilate. Hindi siya nagkakamali. Sa Lord, hindi siya yung sobrang aga. Hindi rin siya sobrang late. Ang rescue, ang tulong ng kapangyarihan ng Diyos, gumagana yan sa taktang panahon, sa taktang oras ng Diyos, na kahit kailanman, hindi magkukulang at mabibitin. So, take courage and witness the God's power of our God, Lord Jesus Christ. Take down kung ano man yung mga challenges, yung mga pangarap natin sa buhay na nakakaluwalhati sa Diyos, ipaglaban natin. Take down giants. For what? Not for our glory, but hindi dahil para umangat yung buhay natin, yung antas natin para palakpakan tayo, no? It's not about all those things. We take down giants for God's greater glory. Ang gusto natin, maitanghal yung pangalan natin, Panginoong Diyos. Maitanyag yung mabuting Diyos na nagmahal sa atin. Yung mabuting Diyos na kinalingan tayo. So, ito yung gusto natin mapangarangalan. That's why we take down giants for the greatest glory. Si Jesus Christ po talaga, yung true David, yung tunay na David. Siya yung son of David na bumalik sa trono ni David. Naging hari ng mga hari. Pero bago ang lahat, namatay siya doon sa cross. Tinalo niya si Satanas gamit ang sarili niyang espada, yung kamantayan. Tinalo ni Jesus Christ si Satanas nung namatay si Jesus Christ doon sa cross. So, bilang tayo tagapang sunod na ating Panginoon, ginagaya natin siya. Jesus did that. Jesus overcame the cross, defeated Satan for the glory of God. So, we too, we have to do the same. Kung may challenge tayo sa buhay, harapin natin ng buong tapang. Para saan? Para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Para sa ating discussion, what are your giants in your life right now? Ano yung mga giants ng buhay mo ngayon? Pero ano yung equivalent ni giant, ni Goliath sa iyong buhay? So, how you should face the giants in your life right now. Harapin mo yung higante ng buhay sa pamamagitan ng napakapangyarihang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Thank you everyone and God bless.